Sakto na. Ayun, nasaktuhan din natin. Okay, start na po tayo mga kapatid. Okay. Ngayon lang po tayo mag-start 'no, pasensya na po kayo. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan, saan man panig kayo ng daigdig naroon. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratiles po. Pag-uusapan natin ngayon ito po 'no, si, Remulla ginisa po sa DOJ hearing ni Congressman Marcoleta. At siyempre ang pinakatampok po na balita natin kahit wala pa po tayong gaanong detalye 'no, ang pinakatampok po sa mga balita natin ay eto po, si Speaker Martin Romualdez ay napapabalita o talagang kinumpirma na po na magbibitiw na sa kanyang puwesto. Hindi po natin alam kung ito po ay pangsamantala o pangmatagalan na 'no. Kinumpirma po 'to ni, Antipolo Congressman ano naman pangalan ni Puno? Puno dahil po sa napapabalita nga na si Congressman, Speaker, Martin Romualdez ay, kahapon pa po napapabalita na talagang palayas na po 'no. In fact, marami po nagsabi na lumayas na nga po itong si Congressman Marcoleta. Sabi ko, mali, 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 mali. Si Speaker Martin Romualdez ay kahapon pa po napapabalita na lumayas na. Ayan. Pero ngayon lang po may nagkumpirma na talagang tatanggalin na po siya sa pagiging speaker at ang hahalili po ay walang iba kundi ang kanyang Deputy Speaker Faustino Boji D. Ayan. So, basahin po natin 'tong, balita ng konti. Ayan, sabi po ni, Congressman o Speaker Martin Romualdez, "Tulungan natin ang next speaker Boji D." Iyan po ang sabi ni Puno. Deputy Speaker and Antipolo City Representative Ronaldo Puno disclosed that they were asked by Speaker Ferdinand Martin Romualdez to support Deputy Speaker Faustino Boji D. III as his replacement. Ayan po, kahapon pinatawag kami ng ating Speaker Martin Romualdez at sinabihan niya kami na balak na niya magbitiw sa kanyang pwesto ngayong araw na to. Sabi ni Puno, chairman ng NUP. Then nirecommend niya sa mga party leaders na kung pwede iboto namin si Deputy Speaker Boji D at tulungan siya kung rekomendado ni Speaker Martin para sa epektibong pamamahala ng Kamara. Ito po ay voluntary. Ayon po kay Puno, voluntary raw po to sa pasig ni Speaker Martin Romualdez. In fact, ito po ang pinag-usapan na to weeks ago. Tuwing nagkikita-kita kami mga party list, laging babanggitin ni Speaker Martin na iniisip niyang magbitiw na talaga dahil sabi niya masyado na daw ang kontrobersya. Gusto niyang ipagtanggol ang reputasyon ng mababang kapulungan. Ang tanong, bakit ngayon lang, Mr. Speaker? Bakit ngayon lang po kayo? Tumigil na naman ako. Ng tinapay talaga. Wala talaga, hindi talaga natin okay na yan. Na-frozen po tayo. Okay. So, marami pong hindi naniniwala, lalo na tong mga nasa comment section ng Badong Aratiles. Ayaw, ayaw po nilang maniwala na ito po ay matutuluyan na, no? Pero wala tayong magagawa, di ba? Kinakailangan, kung ayaw man natin maniwala, talagang dahil na rin po yan sa mga kabiguan natin, sa mga nagdaan, di po ba? Kaya parang hindi na po kapani-paniwala. Ayan. O ngayon, ang tanong, masaya na ba tayo na ang pinalit ay
rekomendado rin ni Speaker? Ayan ang napakalaking katanungan, eh. Bakit si Speaker pa rin ang masusunod, 'no? Dapat 'yan, may pagkakataon na po yung, House of Representatives para po, mapaniwala po tayo na totoo po na bibigyan layanan ni Speaker. Kasi parang ganito, eh, 'no? Pinagpapalagay ko lang po na ganito yung nagaganap, 'no? Parang sinasabi po ni Speaker, "Okay, ako ay magbibitiw na para mawala na yung kontrobersya." Yung kumbaga, makatayo na, yung makausad na ba yung House of Representatives. Pero ganun pa man, ay suportahan ninyo 'tong, aking, ine-endorso. So kung ine-endorso niya pa rin, may utang na loob pa rin sa kanya yan. Sana po sa gagawin pong, sa gagawin po ng mga, representatives, sa gagawin po ng mga congressmen, ay sila po talaga yung mamili, hindi po yung, pinili. Sana mamili sila kahit dito po sa mga independent, 'no? Yung mga unang, yung mga una pong nagsalita na ayaw na nila sa pamumuno ni Romualdez, sana po dun kumuha yung mga congressman natin. Kasi kung ang susundin din po nila, yun pong in-endorse ni Romualdez, parang hindi rin po, 'no? Parang hindi rin po 'yan umalis si Romualdez sa kanyang puwesto. At ito po ay, parang kumpirmadong-kumpirmado na po kasi nga, sa kadahilanan na, ah, ito pong naghahakot na po. May mga video po tayong nakita na naghahakot na po itong, mga tauhan ni Congressman Romualdez dito po sa kanyang opisina sa House of sa Batasang Pambansa. So, ang tanong, dahil ba sa pagre-resign, bakit po bibitiw sa puwesto? Ano po ang nagtulak? Alam naman natin na napakatigas po ng muka nitong speaker natin. Hindi pala, bura. Napakalaki po ng mukha. Bagamat masaya pa po tayo, pero hindi po 'yan yung ultimate natin. Kumbaga inuuto lang po tayo niyan, 'no? 'Wag po tayo, alam naman natin kung bakit, dahil nakita po nila na tuloy-tuloy na po yung nagaganap na kilos protesta, maski nga po yung mga kasamahan po natin na mga vlogger, saksi po, 'no, kahit hindi po binabalita ng media yung nagaganap na mga kilos protesta, ay pasalamat po tayo sa ating mga makabayang vlogger. Eto po, hindi po sa binubuhat ko yung aking bangko, hindi po kami yung mga vlogger po na nasa kalsada. Yung mga vlogger po na laging naghahatid sa atin. Kasi wala po tayong makita mula sa mainstream media. Halos ayaw po nilang i-cover yung nagaganap na mga kilos protesta. Kaya po nagpapasalamat tayo sa mga vlogger natin, mga kaibigan natin vloggers, na sila po yung naghatid ng tunay na balita sa atin. Kaya po, kung ito po ay magkakaroon po tayo ng mga dapat pasalamatan, ito pong mga vloggers, hindi po kaming mga vloggers na dakdak lang ng dakdak sa mga kwarto. Yung pong mga vloggers na kasama ng mga rallyista na nagpapawis, nagpapaulan, naiinitan. Alam nyo na ngayon kung bakit wala ako doon. Pag ako po naulanan, dumadami po ako. Kasi po, kung lahat kami naroon, sino po magpapasalamat sa kanila? Kaya thank you very much po sa mga lahat ng mga vloggers na patuloy pong taka yung mga leaders po natin na walang sawa. At eto po sa 21, makakasaksi po tayo ng mga panibagong leaders. Eto po, hindi po mga political. Ang marami pong pupunta sa Luneta, hindi po mga political leaders. Kung hindi po mga kabataan po, opo, kabataan yan na mga nagsawa na sa korupsyon. Mga kabataan po yan na dahil po sa korupsyon, dati pasayaw-sayaw lang,
flip top lang. Ito po yung mga rapper, mga kabataang mahilig lang magsuot ng mga maluluwag na damit. Mga kabataang ang libangan ay makipagbabag. Ngayon po, nagkakaroon na po sila ng kanilang youthful energy ay dadalhin po nila para sa pagtutol, no? Sa nagaganap na korupsyon sa Pilipinas. Ayan. Kaya po, maraming salamat po. Pasensya na po yung mga nag-aantay sa akin. Diyan, alam nyo naman pag umuulan, pagka masyado mainit, nauuna pa po akong bumili sa aking mga camera. Okay, hindi po tayo nasisiyahan, no? Hindi po tayo natutuwa na si Martin ay magbibitiw. Dahil po kasabay po ng pagbibitiw ni Martin ay nakita po natin na nauna na. Nauna na po yung sparring partner niya na hindi na po bumabalik sa Pilipinas. Wala pong update, hindi po nag-update yung mga kasama niya sa HOR. Sabi nila meron lang medical emergency. Napakatagal na ng medical emergency niyan. Inooperahan na ba yan si Saldico? Bakit ang tagal po bago bumalik sa Pilipinas? Kung medical emergency man yan, baka naman lahat na pinaopera. Hindi po tayo naniniwala. Wala naman po silang nilalabas na medical certificate na nagpapatunay na may medical emergency. Hindi po ko na-question, no? Kasi po ngayon po ay paniningil ng taong bayan sa mga korakot, no? Ayan po, pinapakita nga po dito sa mga rally yung mga kasabwat, yung mga tuta ng mga kurakot. Nariyan po, nangunguna po ang pagmumuka ni Tuta Soto, no? At sa yung kanyang sparring partner na si Ping Lacson, na sa kanila pong sariwang edad, sa napakatagal na po nila sa Senado, ay nakuha pa po nila na makipagtulungan, makipagsabwatan dito po sa namamaalam na Speaker of the House. Nakuha po nila magpakatuta kaysa po, no? Ituloy-tuloy lamang. Alam nyo, doon na po nagalit yung mga tao eh. Malapit na tayo sa sukdulan eh. Natutukoy na po natin yung mga mastermind. Akalain yun pong yung mga tumutukoy sa mastermind, pinagtatanggal po sa pwesto. Sa pangunguna po ni Marcoleta at ngayon po, no? Pinakakalat ng kapatid ni Tulfo, ng mga Tulfo brothers, yung kanilang pinakapanganay. Pinapakalat po, sinisiraan po si Senator Marcoleta. Sabi po sa isang post na basa ko, sabi nitong Ramon Tulfo na to na binayaran daw ng binayaran daw ng 1 billion. At nagkatawaran kaya 100 million po ay binayad dito kay Marcoleta para iligtas ang mga Diskaya. No, talagang wala na pong patid, no? Sinisiraan na lang po itong mga basta lumaban ka sa mga may kapangyarihan. Isa pa pong sinisiraan yung batang-batang congressman na mga taga Cavite, no? Ito po si 4th District Representative Barsaga, si Meow Meow. Ayan po ang mga sinisiraan po ngayon, walang humpay na paninira. Ang paninira po rito kay Congressman Meow Meow Barsaga ay sinasabihan po siya na may sapaw. Ayan. Okay po, may mental issues. Ganun po. Tapos sinasabi pa ng kapwa niya congressman na taga Cavite na si Congressman Barsaga daw po ay hindi po asal congressman. Kaya nga ang resback, kaya nga resback ni Congressman Barsaga dito sa kanyang kapwa congressman na taga Cavite. Kung hindi normal yung inaasal ko, ano ba ang normal na inaasal ng isang congressman? Ang normal po ba na inaasal ay yung
magnakaw. Matindi talaga balik nito ni Congressman Barsaga. Pag nanakaw po ba ang normal na gawain ng isang congressman, hindi po yung pagbatikos sa liderato? Ayan po, isa pong Gen Z congressman, kasabay po ng mga Gen Z sa buong mundo po, lalo na rito sa mga kapitbahay natin. Panay Gen Z po, no? Mukhang nagkakatotoo po yung sinasabi ni ating pambansang bayani Jose Rizal na totoo na ang pag-asa ng bayan ay ang Gen Z. Mga kapatid, punta na po tayo rito sa ating video. Ayan, sana lang makisama tong video natin. Sana lang po ay magpakitang gilas naman tong video natin, no? Ayan. So pakinggan po natin ang paggigisa po ni Congressman Marcoleta. Ito po yung anak, nakahawig ang wig. Ikaw naman Congressman Marcoleta, oh. Pati ba naman buhok, okay na yung talino namana mo eh. Ha? Okay na saman na yung talino namana mo. Pati ba naman yung wig ni Senator Marcoleta bago-bago naman ang wig. Ha? Wag naman lahat-lahat. Okay. Eto po, pakinggan po natin. Sana po mag-play naman yung video natin, makisama. Ayan. Ito po ang palitan ng maanghang na mga katanungan ni Congressman Marcoleta kay DOJ Secretary Remulla. First time po to na may nanita, no? Kasi first time po naging congressman si Marcoleta. Pakinggan po natin. Opisyalis po ng DOJ. Teka lang. Mr. Secretary. Masyadong mabilis. Pabagalin muna natin. Kasi ganyan po ako makinig eh. Times 2 eh. Ayos lang natin ha. Gawin natin normal lang salitaan. Pasok na po. Congressman Marcoleta, pasok. Nung nakarang linggo po, ako po ay nagtanong sa inyong nakababatang kapatid ng isang katanungan. Ngunit ito po ay hindi niya nasagot. Baka sakaling kayo po ang makasagot sa pagkakataong ito. Tinanong ko po sa kanya kung magkano po ang nagugol sa pagdakip at pagpapadala sa ating dating Pangulo mula dito sa Pilipinas papuntang The Hague. Hindi ko kayang sagutin yan. Unang-una, sa nangyaring yan, aking pong contact dito ay through telephone. Ako po ay nasa Vienna noong panahon na yon. At ang aming pong pakay noon ay pumunta sa United Nations Office of Drugs and Crime. Kaya nasa Vienna po ako noong panahon na yon. Kaya hindi ko nakita yung dami ng pulis. Hindi ko subaybayan yung mga resources po na ginamit upang madala po yung dating Pangulo sa The Hague. Teka lang po, Secretary Remulla, kahit po ba, ngayon na po kayo tinatanong di po ba? Hindi na po noon. Ibig sabihin, kahit hindi nyo po nasaksihan noon, siguro naman napanood nyo na kung gaano karaming pulis ang ginamit nila dyan. Ayun naman, no? Masasabi ko, wala hong nasaktan, wala hong nabawian ng buhay, at maayos po siyang nakarating sa Hague nang wala hong
wala hong incident. Kaya kahit paano, pasalamat po tayo na hindi na po, wala na hong na-disgrasya sa pagkakataong iyon. Opo, so sino pong nag-order na dalhin po siya doon kung kayo po ay nasa ibang bansa? Ano ho yan? Halos 10 oras po akong nakikipag-usap by telephone mula po sa oras ng Europa papunta po rito sapagkat yung legal basis po ay pinag-aaralan at kiniklear nila sa akin. Kaya ako po nagbigay ng legal basis under Republic Act 9851, Section 17, and other sections of the International Humanitarian Law. Ngunit di po ba sinabi, paulit-ulit na sinabi ng ating Pangulo na tayo po ay nag-withdraw na sa Rome Statute, tayo po, the ICC has no jurisdiction over us at I will not lift a finger in the investigation of any crimes regarding ICC. Kung ganun po ang policy pronouncement ng ating Pangulo at hindi niya kinikilala ang pagiging miyembro natin sa ICC, sino po ang, kumbaga, hindi sumunod sa pronouncement na ito? Ba't nagpatuloy pa tayo sa pagdakip sa ating dating Pangulo? Ang problema ho kasi dito, nung nag-withdraw po tayo sa ICC, sa Rome Statute, hindi na ho tayo miyembro. Ngunit yung batas po na ating pinasa noong 2011 na Republic Act 9851, yun po ang naging basihan ng lahat. Kung ito po ay ating tinanggal sa ating legal system, yung batas na yun, kaakibat ng ating pag-atras sa ICC, wala na hong basihan sana. Ngunit nandun pa ho yung batas na yun, Republic Act 9851. Di po ba bilang parte ng kabinete ng ating Pangulo, tayo ay nagsisilbing alter ego ng ating presidente? At sa paglabag sa kanyang kagustuhan, hindi po ba nagkakaroon ng breach or violation ng trust and confidence? Na kung saan hindi tayo tumatalima sa ninanais ng ating Pangulo na kayo ay pwedeng maging subject or vulnerable to any administrative liability. Alam nyo ho, ang pagtatrabaho po sa gobyerno ay sako po yan sa marami hong desisyon na ginagawa natin sa araw-araw. At hindi ho nakataga sa bato ang lahat ng ating desisyon o kaya yung lahat ng ating paningin. Maaari po itong magbago sa pagdating ng panahon, sa bawat panahon. At marahil nagbago po ang aming pagtingin sa usaping ito nung dumating po yung pagkakataon na talagang ando na ho ang Republic Act 1951 at lahat po ng factor tinitingnan po natin sa security po ng ating bansa. Does the former president pose any security threat kahit ganun na siya katanda? Marahil yan po ay dapat tanungin natin sa NSA natin kung ano ho ang naging evaluation ng panahon na yon. Basta't sa akin po, ang aking clearance na binigay ay sa legal basis. Ang legal basis ng kanyang pagpunta sa The Hague. Yun po yung ating trabaho bilang legal counsel po ng gobyerno. So pwede po tayong tumaliwas sa kagustuhan ng presidente. Kahit tayo Hindi ay ho tayo parte ng- tumaliwas, marahil ho, nagbago rin ang lahat sa ang kanyang paningin sa usapin ito. Hindi ho nga, sabi ko nga kanina, hindi ho nakataga sa bato ang lahat ng ating paningin ng panghabang buhay. Minsan nagbabago po. Yun po yung ating pagtingin dito. Ayan po. Yun po kasing mga pangyayaring ito nung dinakip ang ating dating Pangulo, it poses some questions that need to be answered. Halimbawa, what is the role of the DOJ Secretary in high-profile law enforcement operations involving political figures, including former officials? How does the DOJ ensure that such operations are impartial, conducted strictly within legal bounds, and free from political interference or not influenced by political pressures, especially when they involve a former head of state? What is DOJ's accountability if evidence later shows that its actions were weaponized for political purposes? Kami ho, ang aming gabay dito, rule of law.
Yun po yung aming mantra dito, yan po yung aming sinusunod. At yun po ang dahilan kung ba't meron po tayong Department of Justice, rule of law po, para humaayos ang lipunan natin at tahimik po. Thank you. My last question po, Mr. Chair. Sa presentation niyo po, nakalagay dito, there's a 100% completion rate ng mga applications for witness coverage dun po sa Witness Protection Program. 100% in 2024 and for the first semester of 2025, 100%. Ngayon pa lang po yata kayo magkakaroon ng 99% dahil parang hindi nyo tatanggapin ang mag-asawang diskaya sa Witness Protection Program. Ano po kaya ang magiging dahilan natin kung bakit hindi natin sila tatanggapin? Sila po ba'y nakausap na natin? Sabi po ninyo, you will conduct a diligent, a thorough interview of the couple and you will assess their statement. Nagawa na po ba natin ito? Hindi pa ho. Hindi pa tayo umaabot sa bandang yon sapagkat mainit po ang naging talakayan sa Senado, mainit po ang nagiging exchange ng mga pananaw. Wala ho kami sinasaradong pinto. Ang mahalaga lang, may proseso po tayo susundin para ma-evaluate po ang testigo. Ang mahalaga po, nagsasabi ng totoo at talagang kailangan ng testimonyang yon para yung buong katotohanan, para maabot po natin lahat ng dapat natin maabot sa pagbungkal po ng kaso upang maparusahan po yung dapat parusahan. Opo. If you will, have you gone over the sworn statement of the couple, Mr. Secretary, Mr. Chair? Wala pa ho akong kopya. I have not been provided with a copy of that nor any letters. Wala ho ako nakukuha pa. Everything was in a phone conversation. Kaya nga, hindi ho kayang magdesisyon kaagad based on the telephone conversation. Kailangan po may proseso talaga tayong sundin. Opo, kasi kung, if I may appraise the Secretary, marami po siyang binanggit ng mga personalidad doon at mukhang detalyado. Baka naman ito ay magkaroon ng konting merito dahil hindi naman po ito basta-basta lamang. Ito ay sinumpaang salaysay na pwede naman natin pag-aralan at lalo ating suriin kung talagang meron pong katotohanan dito. Totoo po yan, susuruin po natin yan. Ngunit marami rin po tayo itatanong na mahalaga para maging kompleto po ang kasaysayan ng lahat. Kasi kung sila po ay 15 taon na nangongontrata at ay ikikwento nila ay 3 taon lang, marahil kulang po yon. Kailangan po malaman natin yung buong kasaysayan ng kanilang pangongontrata at kung ano ang kanilang dinaanang patakaran at yung mga sinasabi nilang obligasyon. 15 taon dapat mapag-aralan po natin lahat yan at sabihin nila sa atin kung ano talaga ang naganap sa mga panahon na sila nangongontrata mula 2007 hanggang 2025. Hindi lang po 3 taon, ngunit yung buong kasaysayan po ang ating gusto makita. Para masolve po natin itong problemang ito na bumabagabag sa ating bansa ngayon. Iyon po yung mahalaga, kung may testigo hong ganun kahaba ang kasaysayan sa pangongontrata, marahil mas marami sila mabibigay sa ating mga pangalan, mga petsa, project, engineer, at kung sino po mga mambabatas, kung sino man ang nakialam sa mga kontrata, yun po yung kailangan natin malaman. Hindi lang po yung 3 taon o 2 taon na kanilang binigay sa kanilang unang sulumpang salaysay. Mr. Secretary, papayag po ba kayo if we will broaden the scope of the investigation to include the years 2007 up to 2025? Opo. Kailangan po talaga we get to the bottom of this kasi yung bansa po natin ang nakasalalay dito. Ang bigat na ho ng saloobin ng Pilipino. Kailangan po malaman nila yung kasaysayan nito. Kung kinakailangan po umabot tayo sa 1998, gawin po natin para makita ho natin kung saan tayo dapat pumunta at saan tayo paparoon. Yun po, hindi tayo matututo pag hindi natin nakita ang buong kasaysayan po at sistema na umiiral ngayon na mula po nung mga panahon na yun. Ano po kayang posibleng possible grounds that they will be denied their application for witness protection? Di ba sabi po... Ano ho kasi yan? Testimonial evidence po yan. Ang mahalaga po, ilabas din nila yung mga dokumento. Yung kanilang records, yung kanilang mga ledger, lahat po yan dapat open to scrutiny.
Wala ho sila dapat itatago na kahit ano. Yun po yung hinahanap natin talaga sa mga tumitestiga po as state witness. Mahirap po mag-alaga ng state witness, sinasabi ko sa inyo. Kasi ako ho, I take it upon myself to talk to these people and to know their state of mind, their security. And I spend a lot of time doing this even on Sundays. I can tell you that. Kaya hindi ho ito biro sa akin. Ito po ay isang misyon na ating ginagampanan upang magkaroon ng hustisya sa ating bansa. Okay, maraming salamat po. Salamat po. Maraming salamat po, Mr. Chair. I have no more questions. Okay, nakita po natin, no? Baka bumalik na po yung ating ano. Ayan, maraming salamat po dyan sa House of Representatives sa pagpapagamit nila ng video na yan. Wala pa rin ba? Hindi pa rin tayo bumabalik na gumagalaw tayo. Nakatambay ka pa rin ba dong? Ano na nangyari sa'yo? Bakit hindi ka pa rin kumikilos? Okay. So, dalawa po yung pupuntuhan po natin dito, no? Pag-one nga po kayo kung okay na po tayo. Paki-one lang nga po. Kung gumagalaw na tayo o ano ba nangyari na sa atin. Wala, ayaw na tayong gumalaw eh. 1-1 lang nga po muna tayo riyan para patuloy-tuloy po natin to. Kokomentuhan lang po natin yung naganap na hearing. Ano na? Ayaw pa rin. Lang. Gagawan lang natin ng paraan ha. Para hindi masyadong mabigat. Okay, gumagalaw na po ba tayo? Ayan, 1 na. Okay. So, puntuhan po natin itong mga sinabi ni Secretary Remulla. Una po, ginisa po siya rito sa pagkakadakip ni Pangulong Duterte. No, hindi niya po masagot-sagot, no, kung magkano po yung ginastos. Secretary Remulla, hindi po kahapon dinakip si Tatay Digong. In fact, ilang buwan na ba? Buwan na po ang nakalipas, no? Paalala lang po namin sa iyo, buwan na po ang nakalipas, buhat po ng si Tatay Digong ay nadakip. Siguro naman meron ka na pong alam kung ilan po yung nagastos. Ang sinasagot niya, hindi ko kasi alam, wala ko ron eh. Naroon ako sa ibang bansa nung nagaganap yung pagdakip kay Rodrigo Duterte. Wala kang nga ron noon. Ngayon, 6 na buwan na yata si Tatay Digong na nakakulong eh. Ibig sabihin, wala ka pa ring idea kung magkano. Hindi niya nga raw alam kung ilan ang pulis na na-deploy doon. Wala ka pa ring ideya. Sabi nga ni BP Sara, yung mga bata nga alam na kung, 'di ba? Kaya alam mo na alam mo na ginagawa tayong mga ng mga to, pinaiikot lang tayo. Ikalawa, lagi niya sinasabi, sino yung nagpadakip, 'di ba? Simple lang naman yung tanong, sino yung nagpadakip, hindi mo ba sinunod? Yung sinasabi niya, ang papel niya, siya yung nagbibigay ng legal basis para sa pagdadakip ni Tatay Digong. Sa makatawid, umaamin ka na ikaw ang mastermind. Ikaw ang nagpadakip. Parang hindi ikaw yung nagpadakip nun kasi hindi mo tinuturo na may nag-uutos pa sa'yo eh. Diba? Si Marcoleta na nagtukoy. Ang tanong niya, bakit hindi mo sinunod si BBM? Sabi ni BBM,
wala nang jurisdiction yung ICC matagal na. Wala nang jurisdiction, umalis na tayo. Bakit hindi ka sumusunod sa presidente ng Pilipinas? Alam nyo kung ano sagot niya, di ba? O kahit daw tinagana sa bato, pwede raw magbago. Ibig sabihin, pinagbibintangan mo pati si BBM na nagbago ng pananaw. No? Yung walang jurisdiction, sinasabi mo ba na hanggang sa kasalukuyan sinasabi ni BBM na walang jurisdiction ng ICC? Oh. Sino ang dapat naming paniwalaan sa inyo? Pareho lang naman kayong nagpapaikot sa amin. Tapos, ang lagi niyang sinasabi, kaya raw may jurisdiction yung ICC dahil daw po sa batas na RA 9851. Inuulit-ulit niya yan, may legal basis. Hindi po ako naniniwala na may batas tayo sa Pilipinas, no? Hindi po ako naniniwala na may batas tayo na nagsasaad na ang isang Pilipino ay pwedeng dakipin ng korte ng sino mang tao at dalhin sa korte sa ibang bansa. Wala po. Ang Pilipino po, pag may kasalanan, dito po dapat litisin sa Pilipinas. Okay, ikalawa. Sinasabi niya lagi, rule of law. Kaya daw may DOJ rule of law. Bakit wala kayong binigay? Wala kayong binigay na due process kay Tatay Digong? Bakit hindi niyo iniharap lahat ng batas natin sa Pilipinas? Sinasabi dapat sumunod sa due process. Alam niyo po, dito ko lang din naunawaan kung ano yung meaning ng due process eh. Ang due process po, ihaharap ka sa korte. At korte magsasabi kung karapat dapat kang ikulong o hindi. Saang korte nyo po hinarap si Tatay Digong? Saang korte sa Pilipinas? Sa RTC? Saang RTC? Saang mas mataas pa sa RTC? Court of Appeals o sa Supreme Court? Hinarap ninyo si Tatay Digong. Saan? Wala. Kayo lang ang nagpasya na dakipin. Ano ang rule of law kung walang due process? Okay, ikalawa. Yung punto po ng mga diskaya. Dito nasasabit si Tutasin. Nakalusot kayo. Tinatanong, bakit hanggang ngayon hindi pa napag-aaralan kung karapat dapat ba na si Diskaya ay maging state witness o hindi? Alam mo ang sagot niya? Wala pa sa akin yung papel. Hindi ko sinasara yung kung ang mga Diskaya ay pwede maging state witness o hindi. Kaya lang wala pa sa akin yung papel ng mga Diskaya. Ang tanong, paano makakarating sa iyo ang papel? Hindi nga pinirmahan ni Tuta Sen. Hindi nga pinirmahan ni Tuta Soto. Paano makakarating sa iyo? Ibig sabihin, tapos, bakit hindi pinirmahan ni Tuta Soto? Ikaw ang kinakatwiran kasi narinig ka raw, ang sabi mo raw, bago maging state witness, isosoli muna lahat ng kinamkam ng mga Diskaya. Pinaiikot nyo lang kami. Kaya hindi pinirmahan ni Tito Soto, sabi mo, kinakailangan magsoli muna. Kaya hindi mo ngayon mapag-aralan kung bakit kung karapat dapat ilagay sa state witness dahil wala ka pang papel na nag-a-apply. Paano ka magkakaroon ng papel na ina-apply hindi nga pinirmahan ni Tito Soto? Pucha, panay papaikot ang ginagawa ninyo eh. Nag-apply yung mga Diskaya. Sumulat yung tatay nito ni Congressman Marcoleta, si Senator Marcoleta. Hindi pinirmahan ng Senate President. Ano sulat makakarating sa'yo? Kaya po panay pagpapaikot po ginagawa ng mga to sa atin eh. Panay palusot. Okay.